Hello po, isang magandang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Continuation po guys, pasensya na po kayo, ito yung napusuan kong filter. To God be the glory po ulit, God bless us all po. Isang ligtas at payapang lugar po para sa ating lahat. At isang malusog na pangangatawan mula ulo hanggang paa. At isang masasayang moments pa sa piling ng mga pinapahalagahan nating pamilya, mga tunay na pamilya ng bawat isa sa atin. Yan po ang lagi nating tandaan guys, yung tatlong yan habang tayo ay nakikita-kita pa, habang bawat isa sa atin ay malusog pa rin, habang bawat isa sa atin ay patuloy-tuloy na pinapahiram pa ng ating dakila at mapagmahal at mapagmalasakit na manlalalang at ng kanyang dakilang anak na malapit na pong bumalik. Isang biglaang pagbabalik. To God be the glory po ulit. Be blessed each and every one of us. Amen. So guys, WWTH Season 30, What is Written Truly Happened. Bali Part 10. Nandiyan na po yung 1 to 8. 1 to 9, 8 and 9 po yung pinakahuli kong ginawa a day ago o 2 days ago. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit. Isang maiksing panalangin po ulit. Dagdag ko po dito sa intro ko, dito sa bali part 10. Part 10 na to ng Season 30 WWTH. Thank you po talaga sa inyong lahat na makakapag-try ulit magtapos ng hanggang huling part ng Season 30 ko na to. Tuloy-tuloy po to guys. Dedicated ko po talaga ito sa ating Panginoon at sa inyong lahat na patuloy-tuloy na sumusubaybay sa akin. Kilala man kita, kaibigan man kita, kamag-anak man kita, o kung sino ka man, bakla ka man, tomboy ka man, matanda ka man, o bata, teenager, kuya man kita o ate man kita, inihahatid ko sa iyo ang mga maliliit na motivation inspired by the holy love letter of our Creator and His begotten Son. Amen. Hari nawa ay makapagtawid ulit ako sa lahat ng magtatapos ng Season 30 ko na to ng maliit na booster, ng maliit na pitik na makakapagdagdag pa sa maliit nating pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Amen. Habang hinihintay po natin ang pagkakataon na bawat isa sa atin ay talagang mapipili ng kanyang bugtong na anak, ang ating pong Lord Jesus. Amen. So guys, isang simple at payak, isang simple, a little simple prayer to each and every one of us again. Lord, I want to walk in the light, confessing my sins, full of joy, cleanse each day, and fellowshipping with you. In Jesus' sake. Amen. So guys, sana po mag-sink in sa bawat isa sa atin ang mga maliliit kong panalangin sa isa't isa na nakakakita sampu ng inyong pamilya at nakakapag-try magtapos ng mga content kong ito. Thank you po talaga, sagad na po ang bahala magbalik sa inyo ng mga blessing na kailangan pa ng inyo-inyong mga pamilya at ng inyo-inyong mga personal na hinihiling sa ating Panginoon. At sa pagbibigay niyo po ng humigit kumulang na 10 minuto na pagtatapos ng mga content ko na ito. Salamat din po sa mangilan-ngilan na nanood ng maigsi kong live. Tumagal po ng 48 minutes ang live ko kagabi around 6:30 PM. In-advise po sa akin ng aking anak na lalaki na wag ko na lang daw po i-record yung i-save yung aking maigsing maigsing bigla ang pag-live. Thank you po sa inyong lahat na nakakita ng live ko kagabi. Maraming salamat po. Halos 40 po yung nag-drop by sa live ko na yan. 40 o 45 people. Thank you po sa inyong lahat. Sana po wala akong nakalimutang i-mention sa pag-drop by nyo, sa pag-join nyo, sa panonood nyo ng maigsi kong live. Pasensya na po kayo. First time in my life for the past almost 2.5 years na po na ginagamit ko ang platform na to ay nag-live po ako kagabi. Tinuruan lang po ako ng anak ko. Hindi pa po talaga ako nagla-live guys. Lagi pong finished product ang ina-upload ko sa platform ko na ito. Kaya thank you so much po talaga sa nakakita nung maigsi kong live na yun. Nagbigay po ako doon ng mangilan-ngilan na
na maliit na glance sa mga susunod ko pang content. Ito nga po yun. Ito yung iba dito na gagawin ko po ngayon. Sana po pagtyagaan nyo po talagang tapusin kasi ito po maliit kong pag-aalay, maliit kong pagtatawid ng mga life coach motivation, life lesson, a little insight to each and every one of us na may katiting po talagang enlightenment from the Holy Scripture, from the love letter of our Creator and His begotten Son. Amen. Lagi po natin paghandaan ang kanyang biglaang pagbabalik, ang kanya pong gagawing pagpili sa mangilan-ngilan niyang talagang pipiliin na itatago niya po, na magkakaroon na po tayo ng partida na hindi na tayo makakaranas, guaranteed po na ipapahintulot ng ating Lord Jesus na hindi na makaranas yung mga chosen people na isasama niya talaga at sasalubong sa kanyang bigla ang pagdating. Yun nga po yung denominator nitong generation natin na rapture or harpacho. Amen. So guys, sabi po nung sinusubaybayan kong pastor, ito po guys, ito yun. Bear with me po guys, bear with me. The last apostle of our Lord Jesus, who is John, wrote the last epistles to the church around AD 90 to 95. He is soon to be imprisoned on Patmos by Domitian during the year AD 95 and wrote the last book of the scripture na talagang sinadyang bumaba ng ating Lord Jesus para ipakita kay John na kanyang pinusuan na tinatawag niyang my beloved apostle. Yun nga po si John, nakahuli-hulihang namatay sa 12 pinili na pinusuan ng ating Lord Jesus para maging disciples niya sa kanyang pagpipreach ng umabot po ng 3.5 years, more or less 3.5 years pong nagpreaching ng gospel niya ang ating Lord Jesus na ibinilin din po sa kanya, idinikta sa kanya ng ating dakilang manlalalang ang ating pong Diyos Ama. Amen. So, until AD 95 to AD 96, before the Lord welcomes him at last to heaven, during the year AD 96 to AD 98. Yan po yung estimated ng mga scholars na yung iba pong scholars na yan namayapa na rin po, natutulog na rin po. Yung iba po dyan yung mga chosen talaga na ipinahintulot ng ating Panginoon na sila talaga ang mag-estimate ng mga petsa, na mahalagang petsa. Pero actually, sabi nga po ng matuwid na mga ngaral, hindi po eksakto ang taong nilalakaran natin ngayon. Mali po itong bilang na ito, kaya nga lang po itinuloy-tuloy na po ng mga scholars, pero mali po, kulang po itong taon na kinabibilangan natin. Tayo na nga pong lahat ay kasama sa huling generation ng humanity, pati po yung 1,000 taon na magaganap, ay mga ipapanganak pa po nung taon na yun ay kasama na rin po sa last generation ng mga taong mabubuhay pa bago po magkaroon ng bagong langit, ng bagong lupa na kahit sino po hindi pwedeng ipaliwanag yan kung ano talagang itsura niyan. Pero sinasabi po na yung mga lugar na yan na ginagawa o ginawa na ng ating Panginoon. Ako po, para sa aking maliit na perspective, sa aking maliit na POV, yari na po yan. Kasi pabalik na po ang ating Panginoong Hesus Naka-prepared na po yan, yung lugar na yan na paglalagyan sa atin. Ngayon, hindi po natin pwedeng 100% sabihin na ito pa rin itong mundong ito. Pero nga, sabi nga po, walang sino mang makakawasak ng mundong ito malibang ipahintulot o gawin ng ating Creator. Kasi kahit ano pa pong mga nano-nuclear o kung ano-anong tawag sa mga nuclear at mga mass destruction na weapon na ginagawa ng tao ngayon, ay hindi po natin magagaranti na sila talaga ang wawasak ng mundong ito. Ang Panginoon pa rin po ang gagawa ng bagay na yan. Yan po ay nadinig ko sa matuwid na mga ngaral na isa sa pinakamagaling na mga ngaral na nabuhay sa generation natin na nagpapahinga na nga po siya. Sundan niyo po guys kasi mga importante po itong mga notes na nagawa ko.
way back, siguro po 1 month ago na. Kasi nga po, iniipon ko tong mga bagong notes na napanood ko sa iba-ibang dokumentary. Sana po, bear with me po kasi para din po ito sa atin sa paglalakap natin. Sabayan niyo po ako para dagdag booster po sa faith na pinangahawakan ng bawat isa sa atin. Thank you po for watching. May kasunod po. Subaybayan niyo po hanggang ending parts ng season 30 ko na to na what is written truly happen. To God be the glory po ulit. God bless us all po. And ingat po tayo palagi. Amen.